hindi naman natin sinasabing hindi ako nagsasabi na hindi dapat binigyan ng Office of the President ng confidential funds. Hindi ho. Dapat pa rin bigyan. Kasi iyan na ginagamit for national security. Alam naman po natin yan. Dapat to Office of the President, Office of the Vice President, siyempre AFP o DepEd, importante din po yan. Kasi sila ho yung pinapasukan ng mga lintik na mga terorista di ba? Kaya nga dapat yan ho talagang hindi natin binibusisi. Unless maging bawal na ho yan sa ating konstitusyon. Maging bawal na po yan sa ating batas. Wala nang confidential funds hanggang hayaan na natin mamalagi itong mga demonyong terorista na ito. Unless ganun ang gusto ninyo. Pwede rin naman. Pero hanggang meron yan sa batas natin, hindi dapat pinakikialaman yan. Wala mga tarantado ito, mga ilang mambabatas natin Diba? Buti na lang talaga si VP Sara Duterte hindi niya nilalaglag yung AFP. Yung mga totoong pangalan ng mga pinagbigyan ng laban dito sa insurgents na ito. Ganun yung ating. Kaya nga wini-welcome niya itong impeachment panoorin. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang 2 impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung... Yan naman po ang motibo ni VP Sara Duterte. Masyado lang niyang kasing pinotektahan at mahal yung kanya mga kagrupo. Sa kanya, paulit-ulit niya sinasabi, sanay na siya sa pambabash, sanay na sila sa pamumulitika. Since bata pa lang sila, alam na ho nila yung ganyang klaseng diskarte ng mga politiko. Sanay na ho sila sa mga nagbabalimbingang mga politiko. Sanay na ho sila. Ang kanya, yung mga tauhan niya, spare them. Akin ito Diba? Same thing na sinasabi ng kanyang tatay, akin ito. Yun na nga, kaya nga sabi niya, mas okay na ito. At least nandun na sa impeachment, ako na ngayon ang pinaka uusigin. Okay yan sa akin, walang problema yan. Ano yung mga inaakusa nila sa akin? Kasama sa grounds ng impeachment complaint, ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunanang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat. Grabe din yung pagsalita ni VP Sara Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagsuporta ng INC sa opisina. Hindi isa kanya. Diba? Ang ganda nun Ang ganda nung bitaw na yun Opisina ng Vice of the President. Kasi hindi mo tinitingnan yun as a support to the person but to the office. Diba? Yan pati nga sabi niya, ulitin natin Opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy. Hindi lahat. Madam, I'm sorry, I beg to disagree. Hindi ho lahat. Yung mga komunista sa Kamara, ayaw nila ng kapayapaan.
gusto nila yung pananakot ng mga kasamahan nila. Tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo, sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving. Huwag kayong mag-alala, madam. Hindi nyo na kailangan pumunta doon. Kasi, madam, sa totoo lang, sa tingin ko lamang po, ginawa lang naman nung NBI director dahil lang utusan. Tsaka tama po kayo na sa tingin ko, sa tama yung abogado ninyo, pwede naman kayo mag-submit na lang ng inyong affidavit or sa totoo lang, since nandiyan na pumasok na ho yung impeachment, I think the impeachment is the proper forum o yung impeachment case o yung pagsasampa niya na yun na yung tamang gawa o yung protocol yung due process. Yan na ho yung pinakatamang due process Magsampa sila impeachment, imbestigahan ngayon, di ba? You know yun. Tama na, yung kasi imbestiga dyan, nagiging na lang, redundant na lang at saka wala naman din patutunguhan po yan dahil sabi nga ng isang abogado na si Attorney Mark Tolentino, you are an impeachable official of this country, meaning hindi kayo pwedeng ma-remove from your position on any other way but through impeachment. Ibig sabihin po na ikaw ay sampahan ng kaso ay maaari ka matanggal. Ikaw ay matatanggal sa iyong posisyon, which is hindi pwede. Kaya nga the only way is to impeach first, di ba? So the impeachment would do sufficient due process na po 'yon, di ba ho? So mga kababayan, abangan na lamang po natin tong due process na impeachment kay BP Sara Duterte dahil ako sa totoo lang, ang dali-dali lang po niyan Wow, makadali ka naman. Hindi, alam mo ko bakit. Ito naisip ko Naisip ko lang naman to. 'Di ba? Halimbawa, tumulak yung impeachment, which is sa tingin ko, I doubt hindi tutulak yan dahil sinabi na ng iglesia yan. Pag yan tinulak pa ng mga congressman, wala namang mga bayag yung mga congressman natin na yan. Sa totoo lang, puro daldal lang, puro yabang lang yan Pagka wala dyan ng mga Duterte, yabang magsalita, pero pag nandiyan na sa ang mga Duterte, parang mga tutang na No, di ba? Totoo naman Pero gayon pa man, kung matuloy man yung impeachment, which is I doubt, hindi nga, isipin nyo impeachment. Isipin nyo lang, umabot na ang kaduluduluhan. Alam mo para matapos yan, mag-resign si VP Sara Duterte. Kasi pag natuloy impeachment at kunwari nabuli si VP Sara Duterte doon, tapos na-traitor siya ng mga senador, matanggal siya. Pag na-impeach na ho siya, hindi na ho siya pwedeng tumakbo sa position Di ba ho? Yun ang pagkaalam ko according to the law. Sa tingin ko correct me if I'm wrong, pero yun ang sabi sa akin ng isang abogado, pagka na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pag na-impeach, natanggal. So, ang gawin lang niya, bago pa siya ma-impeach, di na lang siya, mag-resign. Tapos bumawi na lang siya sa 2028 para tumakbong presidente, di ba ho? Ganun lang kasimple yan Yan nga nasabi ko, simple lang yan. Pag malapit na siya ma-impeach, resign. Tapos takbo sa 2028. Sigurado naman. Paano yun? Banat ba? Sinong papalit? Di pumalit na yung gusto niya maging vice president nila na si Romualdez. Bahala siya sa buhay niya. Anyway, vice president o speaker naman si Romualdez. Si Romualdez naman nasusunod sa decision sa bayan natin. Pareho lang. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Ganun talaga Wala tayong magawa. Hindi. Ipanalangin natin ang ating bayan. Malay ninyo,
Malay ninyo, may malagutan wala akong sinasabi, ha. May malagutan ng sa asawa, malagot sa asawa, mahal mo yun, malagot sa asawa, nililinaw lang natin, ha. Hindi malagutan ng hininga, malagot sa asawa, yun. Kasi usong-usong ngayon yung issue ni Marisa, tsaka ni malagot sa asawa, yun. Kaya nga, ayan na lang ho natin at ipanalangin po natin, ating pong dalawa yan, lagi niyong tatandaan, sa buhay, let's voice out our grievances, our criticism sa gobyerno. Pero while voicing it out, let's also voice it in. Bakit voice it in? Ipanalangin natin. Ibig sabihin nun, kausapin natin ng ating banal na, ang banal na espiritu na nasa atin, panalangin natin ito sa Panginoon at sabihin natin, Lord, this is what's happening. Wala na talaga hopeless na tong bansa namin. Kailangan, you have to intervene or else nothing will happen to our country. Kaya nga, voice out, then let's voice in. Voice in is to pray to our Almighty God, to our Almighty Father. Let's pray that the Lord will do something about this dahil siya naman po talaga ang hope ng ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo. Ay nako. Anyway, ganyan ho talaga ang ating mga mambabatas. Wala ho talaga sa hulog. Buti na lang. At itong ating Vice Presidente hindi bumigay. Yan ang importante. Kasi kahit anong pressure sa kanila, bakit ko sasabihin? In the law, confidential funds, sabi nga, Nino, mismo yung mga hindi ho ito kakampi ni BP Sara Duterte, hindi ho ito mga maka Duterte, sinabi Nino sino ba ito, si Conchita, nakalimutan ko na kung ano yung apelyido nun basta isa ombudsman, dalawang ombudsman, yung present at saka yung past ombudsman, at kahit po yung nasa COA na si Rowena Guanzon, sinasabi, kang confidential funds, wala talaga resibo yan. Confidential nga yan Yun ang pinakapunot dulo na sinasabi nila. Hindi dapat yan inuungkat dahil confidential funds yan. By definition, hindi dapat yan pinakikialaman, hindi dapat yan pinag-uusapan. Kaya nga hindi pinag-uusapan ng pinakamalaking confidential funds Alam nyo kung saan yun? Office of the Office of the President. 4.5 billion ang mahigit kumulang na kung hindi ako nagkakamali na confidential funds po ng Office of the President. Ayan sandali, ayan Pinakamalaki sa kasaysayan ang ito, papakita ko lang para mabilis. Ito, sorry. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ng ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of 5 million pesos na billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. Confidential, wala pa intelligence funds. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng of Department of Justice Executive Offices, umabot ng halos 800 million. Ayan, kita nyo, ang laki, di ba? So, ibig lamang po sabihin, mga kababayan, hindi naman natin sinasabing, hindi ako nagsasabi na, hindi dapat binigyan ng Office of the President ng confidential funds. Hindi ho. Dapat pa rin bigyan. Kasi
Iyan na ginagamit for national security. Alam naman po natin yan. Dapat to Office of the President, Office of the Vice President, siyempre AFP o DepEd, importante din po yan. Kasi sila ho yung pinapasukan ng mga lintik na mga terorista di ba? Kaya nga dapat to, yan ho talagang hindi natin binibusisi. Unless maging bawal na ho yan sa ating konstitusyon. Maging bawal na po yan sa ating batas. Wala nang confidential funds hanggang hayaan na natin mamalagi itong mga demonyong terorista na ito. Unless ganun ang gusto ninyo. Pwede rin naman. Pero hanggang meron yan sa batas natin, hindi dapat pinakikialaman yan. Wala mga tarantado ito, mga ilang mambabatas natin Diba? Buti na lang talaga si VP Sara Duterte, hindi niya nilalaglag yung AFP. Yung mga totoong pangalan ng mga pinagbigyan ng laban dito sa insurgents na ito. Ganun yung ating. Kaya nga wini-welcome niya itong itong impeachment panoorin.